video is another request video po. Ang sabi niya is, Miss Che, ang tagal ko na pong request ito. Nagsasarili din ba ang babae? Paano nila ito ginagawa? Sobrang curious lang po talaga ako. Sana mapansin. Salamat. Okay, sa question mo kung nagsasarili din ba ang mga babae? Yes, malaki po ang porsyento na may mga babaeng nagsasarili talaga in order for us na i-pleasure din nila yung sarili nila. When you think of vaginal masturbation, ang iniisip kaagad natin is manual diba? Or pwedeng gumagamit sila ng mga laruan. But marami pong ways na nakakatapos ang babae. So, nag-research po ako talaga para masagot ko ng maayos ito at maibigay ko yung tamang information sa inyo. It doesn't matter kung paano mo pinipleasure yung sarili mo or gaano kahaba bago mo ma-reach yung orgasm. There is no right or wrong of doing it. Kaya lang, syempre, ito ay itinatagong usapin dahil hindi naman lahat ay bukas ang isip sa ganitong usapan. Now, your second question is ano ba yung mga paraan para makatapos ang isang babae sa sarili nilang paraan? Bukod sa mga kamay nila at paggamit ng iba't ibang laruan. Isa dyan is grinding against furniture. Maraming mga kababaihan na rin po na napag-aaralan na gamitin nila ang mga object na ito para lang sila ay makatapos. Tulad ng mga furnitures, which make a lot of sense. Dahil ito po ay nagpo-provide ng mga edges na kailangan nila para i-rub nila yung kanilang mga tinggil dito. For example, yung mga arm ng mga couch, di ba padded yan, malalambot yan, pero kapag idiniin mo na nakaupo ka dyan, mararamdaman mo may tumatama dun sa clit mo. Minsan naman dun sa edge ng bed or chest drawer. Grinding of any kind is one of the most common techniques ng mga babae para makapagsarili sila at matapos sila. Pangalawa, pillow. Yung paggamit po ng mga pillows is another technique, lalo na yung mga childhood moment, Kasi very accessible ito, at very soft ang object na ito. Number 3, watching porn movies. Yan. Iniisip natin na ang mga kalalakihan ay more on visual. Kung ano yung nakikita nila, nakakapag-adapt sila. But of course, marami rin pong mga babae na natutulungan nito. Visual imaginary ay nakakatulong din po sa aming mga babae para maboost yung aming arousal. So, when it comes to sexy photos and videos, of course, internet knows no limit. So, ang panonood ng mga ganitong palabas ay isa sa paraan para kami ay mag-pleasure. Another thing, yung paggamit ng mga shower head, bidet, or pwede ring bath faucets. Siyempre, yung bidet po malakas yung pressure ng tubig niyan, May mga gumagawa ng mga kababaihan na ganito na itanatama nila yung pressure ng tubig doon sa kanilang clit. Kaya nga, ang bathroom po, marami talagang kababalaghan na nangyayari dyan. Running water can be highly arousing po, Another thing, yung paghawak po doon sa tinggil. Iniisip ng karamihan na ang paghawak doon sa tinggil ay yun na. But no, there are many ways. Ang totoo po niyan, mas matindi ang sensation kapag nandun sa hood, clitoral hood ang tawag po doon. Sa iba po, yung pag-direct doon sa tinggil ay nagbibigay ng uncomfortable feeling para sa kanila. Kasi mas painful po kapag direkta agad doon sa tinggil. Pero may mga babae rin po na nagbibigay arousal sa kanila pag direct. Last one, a nipple play. Sa ibang mga kababaihan po, ang nips ay isa sa pinaka-erogenous zone ng kanilang katawan. Lalo na kung sasabayan mo ng tamang breathing, nako, surefire yan. Laki po ang role ng tamang breathing para kami ay mag-orgasm. So again, there is no right or wrong po the way you pleasure yourself. Dahil iba-iba po talaga ang mga preferences natin. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope may naibigay po ako sa inyong tips sa pinag-usapan natin ngayon. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin niyo matutulungan ng video ito. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!